Magandang gabi sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Bago ang lahat, before anything else, gusto ko lang i-request na paki-like, pakipindot naman yung like, then share this video, and then pinaka-importante is to subscribe with this channel, Justin Talk News PH. Ngayong gabi na to, meron tayong napaka-exciting na topic na i-discuss. Kasi I think 3 or 2 hours ago nagpa-interview si PBBM kay Tonying. Alam mo naman natin kung sino si Tonying. Talagang ano ito, jalalay ni Lisa Aranita. So siguro ginawa nila ito dahil marami nang mga balita na marami nang nag-exodus ng mga local candidates towards the VP Inday Sara. Naglilipatan, nagbabalak na lumipat. Then the senatorial candidates, senators na ngayon ay meron na ring nakipag-usap talaga kay VP Inday Sara. At ito ay na-confirm. Parang sasanib ito doon sa grupo ng hindi naman siguro sa partido, but doon sa side ni VP Sara. So siguro nabahala sila, kaya nagkandak dito, gustong ipalabas na hindi talaga siya lame duck president. Ibig sabihin ng lame duck na wala na siyang hindi na siya sinusunod ng kanyang mga kabinete, kanyang mga tauhan dyan sa executive department. So baka nga ginawa itong interview na to para sa purpose na yan. At alam ninyo kung napakinggan nyo, napanood nyo yung interview na yan, hindi mo malaman kung anong pakiramdam mo Parang naawa ka, parang naiinis ka, lahat na pakiramdam na sa iyo. At parang ang presidente natin is out of time. Parang yung interview na yan kinakandak nung 2022, hindi ngayon. Parang may term yata yan sa English, parang anachronistic. Hindi talaga sa tamang oras yung pangyayaring yun, ng interview na yun. At saka yung mga sagot niya, parang out of this world. Parang kagising lang siya, parang nanaginip pa rin siya. Or baka yung ginagawa niya kung bubudol na naman ulit ito. Gusto naman bulahin yung mga tao, o lalo na may mga naiiwan niya mga supporters para maniwala sa kanya. Pero alam na natin, ako ayaw ko sana magsalita ng ganyan, pero parang may may something siya sa mga sagot niya. Ang unang tinanong ni Tonying regarding sa relation niya with the Dutertes, kung pwede ka pa ba makipagsundo sa mga Dutertes. Sa kanya wala nang problema, marami daw siyang kaaway, pero gusto daw niyang makipagsundo. Pero hindi naman niya sinabi na sa mga Duterte, basta sinabi niya gusto kong makipagsundo. Ano sa tingin mo? Tatanggapin kaya yung pakipagsundo mo sa mga Duterte kay VP Sara? Tatanggapin yung pakipagsundo mo after what you have done to the Dutertes? Do you think na tatanggapin ni Sara yan? Sa patuloy niyong pag-oppress and suppress ng mga karapatan ng mga Duterte. At isipin mo naman, ikaw ang surrender, ikaw ang nagdala ni PRD sa dahig, at yan ang sasabihin mo, makipagsundo ka. Alam mo, sa punto na sana na ganyan, kung talagang you have sincere ka sa sinasabi mo na gusto mo makipagsundo, pwede ka lumapit kay VP Sara at sabihin mo, pasensya na, sorry na, kasalanan ko. Aminin mo na kasalanan mo dahil kasalanan mo naman talaga lahat. Then you make reparations. Paano? Maghahanap ka ng paraan na balik mo dito si President Duterte sa Pilipinas at itigil mo yung impeachment. Itigil mo yung impeachment ni VP Sara kung gusto mo talaga makipagsundo. Pero nung tinanong ka kung anong masasabi mo sa impeachment
ni VP Sara. Ang sabi mo, nasa Senado na yan wala na tayong magawa dyan. Hayaan na lang natin sila gagawa ng kanilang trabaho. O, yan ang sinabi mo. Kaya, nagtutuldok yan doon sa mga nagsasabi na talagang ayaw ni PBBM ng impeachment. O, ngayon, tinuldukan na lahat. Gusto niya na may nagkaroon ng impeachment. Baka sinabihan siya ng asawa niya na hindi pwede yan ganyan ng attitude mo. O, madadali tayo dyan. O, kailangan ituloy yung impeachment. Kaya ganyan na yung pronouncement niya. Wala na yung sinasabi niya na magulo lang yung impeachment na yan. Mauubos ang oras ng mga senador niyan. O, ngayon, ano na nang sinabi? Nasa Senado na yan. Ituloy na yan. Parang sinasabi na rin yan na ituloy na yung impeachment na yan. O, so, dito, parang nalagay sa alanganin si Tubi Tiangco. Kasi, isa sa mga pinanindigan ni Tubi Tiangco na yung impeachment ni VP Sara, yun ang dahilan ng pagkatalo nila sa nakaraang eleksyon, sa senatorial race. O, parang delikado si Tubi Tiangco nito, or nagkaroon na sila ng arrangement with Martin Romualdez na hindi na tayo mag-argumento dyan, ituloy na lang yung impeachment. So panalo dyan si Martin Romualdez sa kaso na yan. So yun ang stand niya with regards to the impeachment ng VP Sara. Ngayon, tinanong din siya tungkol doon sa bigas. Hindi pa bigas ang tinanong sa kanya. May isang bagay pa rin siya na tinanong sa kanya, at ito yung nandito sa listahan ko. Ito yung importation. Kasi sinabi niya na pinapalabas niya na yung mga tauhan during the regime of President Duterte, karamihan ng mga opisyalis noon dyan saan ba yan? DTI or na nag-import daw, walang pakundangan ng pag-import ng bigas. Kaya yun ang dahilan na nagkaproblema tayo sa bigas, at yung smuggling, daw ang gumawa daw niyan mga opisyal ng ating pamahalaan. Noon daw yon sa kapanahonan ni President Duterte. Yun daw. Kaya binalik niya doon sa kapanahonan ni President Duterte, na kapanahonan ni President Duterte maraming nag-smuggle. Yun lang ang gusto niyang, yun ang ibig niyang sabihin, na maraming smuggler noon kapanahonan ni President Duterte. Pagdating namin, yun ang sabi niya, doon na namin kinontrol. Nag-raid kami ng warehouse. Ni-raid namin yung warehouse. Parang ganon. Ni-raid daw nila yung mga nag-hoard. Inuhuli daw nila yun. Kinakasuhan. Kaya, naayos din daw nila ang supply ng bigas. Naging totoo ba yan? Isa oras mo, tumaas na halos 70 pesos, 75 pesos ang per kilo ng bigas. Tapos sabihin mo na ayos mo. Yun ang sinabi niya. Dinamay pa niya si President Duterte na marami daw nag-import, at usually daw ay mga government officials. Kasi spoiled daw yung mga yun. Sino yun? Sino yung na-spoiled? Meron ba kayong sinampang kaso para sa mga yun? Kung nahuli man talaga ninyo yun? Parang kabaliktaran yung nangyayari. Mainis ka eh. Sino bang well-known na smuggler? Kanino bang kapatid yung well-known na smuggler? Yung isang nagiging envoy to China, na Chinese na kaibigan ni Lisa. Hindi ba yun ganyan ang ginagawa? Smuggler ng kahit anong produkto, kasama na ang bigas. Yung kapatid niya ni Lisa, di ba? Na pinatigil na dyan ang investigasyon tungkol sa smuggling na yan. Tapos sabihin niya ngayon na doon sa regime ni President Duterte ay merong smuggling na naabutan na lang nila. Talagang napakagaling. Talagang si President Duterte pang sinabihan niya na nagkukundo ng mga smuggler. Yun ang ibig niyang sabihin. Then, sinabi rin niya
yung tungkol sa bigas. No? Bakit daw, tinanong ni Tonying, bakit rinule out daw yung 20 pesos na bigas per kilo na bigas, at marami daw nagsasabi, nagkriticize, baka hindi yan masustain. Sa totoo naman, hindi naman talaga yung masustain. Ngayon, iilang kadiwa lang, tsaka mga LGU na sharing kayo sa subsidiya para dyan sa pamimigay. Sino bang mga LGU ganyang kayaman na pwede nilang i-shoulder, lalo na ngayon natapos na yung eleksyon? Ang ibig sabihin, mayroong magboboluntaryo dyan. Siguro magboboluntaryo, pero may cut yun sigurado doon sa budget na ibibigay. Ngayon, sinasabihin, meron daw sa Kadiwa. Ilan ba ang Kadiwa ng buong Pilipinas? At dyan sa Cebu, kasi doon nga rinule out Ilan ang Kadiwa dyan? Ganyan ba ka-accessible yan? At anong klaseng bigas ang binibigay? Dati, sinabi niya 36. Pero ngayon, ang totoong lumabas, 39 pala yun. So, kung binibenta nilang 20, that's 19 pesos ang subsidiya na binigay nila dyan sa 20 pesos na bigas. At bakit daw hindi nila naibigay kaagad noong 2022 after nung eleksyon na talagang pinangako niya na ang bigas ay magiging 20 pesos na lang? Dahil daw hindi pa gaano handa ang Agriculture Department. Inayos pa daw nila. Nagpagawa pa daw sila ng maraming irrigation canals. Meron ba nagawa? Meron ba tayo nabalitaan na may maraming irrigation ang ginawa? In fact, diyan nga sa problema na yun, maraming nagre-reklamo magsasaka dahil wala talang irrigation na nagawa itong administrasyon na to. Iwan ko lang kung baka meron din siguro nagagawa, pero pailan-ilan lang. Kasi ang focus nila doon sa ibang proyekto, nakikita sila. Sabagay sa irrigation, kikita din sila dyan, pero hindi nila ginawa yan. At namimigay daw silang machineries. Kaya hindi daw kaagad nagkaroon ng murang bigas. Dahil nga, mga machineries daw, farming machineries, mga tracer daw, yun. Basta yun nagagamit ng farmer. Yun daw muna ang ginawa nila the first 2 years. Yun ang sinabi niya. Totoo ba yun? Saan na ba yung mga machineries na sinabi mo? Laging nasa dyaryo yan kung totoo ba yung ginawa mo, kung ginawa mo ba yan talaga na namimigay ka ng machineries. Sino ang namimigay? Ikaw, nung secretary ka, meron ka bang ginagawa? Kaya malaking kabudulan na naman. Kasinungalingan na naman yung mga pinagsasabi nito ng BBM. Kaya parang nga talaga sa naginip. Ngayon, tinanong siya dyan sa PhilHealth. Instead na sabihin niya na may problema tayo sa PhilHealth, dapat sabihin niya na yung pundo na kinuha namin na dapat sana para sa PhilHealth, kinuha namin kay gusto namin igawa lang ng tulay. Isipin mo yun. For health purposes, napunta sa construction ng tulay sa Guimaras, Iloilo, Guimaras, tsaka Negros Occidental na tulay. Doon yung dinala yung pera at funded na yon. Lumabas yan sa hearing sa Supreme Court na funded na pala yung project na yon, 100 million. Tapos kinuha pa nyo ang pundo ng PhilHealth para idagdag doon. Anong ibig sabihin yun? Saan na dinala yung pera na yan? Nakita mo? Hindi yan ang sagot ni BBM. Yung problema daw sa PhilHealth, nakita daw niya, napunta daw siya ng hospital. At na-witness niya na ang daming tao, nakapila, 200 daw around 200 ang pumila doon. Anong klaseng pila? Magpa-admit? Nasa hospital na yun, sigurado magpa-admit yun. Pero ang sagot niya, kasi madali lang naman yan solusyonan daw. Pero ang solusyon niya, digitalize daw yung pagkuha ng yung share ng PhilHealth doon sa bills nila. Digitalize lang daw yun. Yun lang ang solusyon. Madali lang daw yun. Akala ko ang solusyon, ibalik mo yung punto. Bakit sa computerize mo na lang ng mga
requirements dyan. Kasi ang dami na raw binibigay ang PhilHealth na mga privileges para sa mga members. Saan? Hinahanap nga nung hearing ni Bungo noong bago mag-eleksyon. Nagaganap ba yung mga sinasabi nila na mga additional na mga services para sa mga member ng PhilHealth? Hindi. Kaya nga nagreklamo yung mga members. Sana yung pera sa PhilHealth, sana. Hindi yan sinagot ni BBM. Ang pag-computerize doon sa mga siguro mga application para maaprubahan at ma-issuehan sila, ma-reimburse kanila yung ginastos nila na hindi na mga halos nagbibigay ang PhilHealth ng maliit lang ang binabayad nila doon sa hospitalization ng isang member. Tapos yan ang sasabihin mo. Talaga, nakakatawa nga talaga. Ngayon, yung ibang topic pa, ito nakakashock. Dahil sabi niya, nung pag-upo daw niya, hindi pwede yung pag-upo ng 2022. Pero yung pagkasabi niya, nauna muna ang pangyayari ngayon. At ng 2022, ayaw daw niya yung na business as usual, na ganyan din ang gagawin natin. Ang ibig niya sabihin na walang ginagawa si President Duterte, na yung ginagawa ni Duterte with regard to the implementation doon sa mga program sa infrastructure ay walang kakwenta-kwenta. Ang ibig niyang sabihin, dahil ang ginawa daw nila, talagang pinukos daw nila na yung mga lalaking projects tulad ng subway, maghuhukay pa raw, matagalan yan. Kaya ang ginawa nila, yung mga major projects daw talaga, ginawa nila para yung maramdaman ng mga tao ang ginawa nila. Meron bang ginawang project to? Kahit isang poste nga walang ginawa yan, tapos sasabihin ngayon na meron siyang ginawa. Nakakatawa, nakakainis. Meron daw ginawa. Talagang pinagplano nila na yung project daw maramdaman ng mga tao kahit wala na raw siya, nandiyan pa rin yung project. Ano nga ang project? Yung subway, sa iyo ba yan? Angkinin mo naman yan, nasa iyo. Sino ba nagsimula ng project na yan? Yung dahilan nga na delay dahil sa iyo. Na delay yung project na yan. At saka yung PNR, papuntang Calamba, papuntang galing Tutuban. Sana na nangyari? Maganda ang ginawa ni President Duterte dyan sa PNR. Mga bago yung mga cabin doon sa mga train. Sana yun? Binulok lang ninyo. Kasi inalis niyo yung release yan sa ilalim ng ginagawang parang nasa taas na train, commuter train. Ngayon, inalis nila yung nasa baba na maraming siniservisyuhan nun, mga galing sa south, na gusto magtrabaho sa Manila at vice versa. Anong nangyari doon? Anong project nga nagawa nyo? Mga infra project na puro house show, puro kurakot ang ginagawa. Ilang 4.5 billion ba yun sa trillion, tapos walang nakikita kahit isang poste. Kaya source ng pera ng mga congressman. Yun. Kaya ngayon ang isa sa mga purpose ng impeachment para magkaroon ng release. Excuse. Okay. So, nangyari doon, yun ang sabi niya na yan, ginawa namin yan, ganyan. Ginawa daw nila yun. Ngayon, sabi ng tinanong din ito ni ano bang masasabi mo tungkol sa kakatapos lang ng eleksyon? Alam mo anong sagot niya? Alam nyo, ang mga tao, ito pala, bago ko makalimutan, doon sa sinasabi niya sa importation, na mga official daw na pamahalaan ang gumagawa, pero hindi daw parang hindi daw sa kanya, sa iba. Bakit hindi kinakasuhan? Ngayon, bakit pinabayaan niyo kung totoo yung sinabi niyo na nakahuli kayo na nag-hoard? Yung may balita pa nga noon, yung may-ari daw nung warehouse na yan, si Martin Romualdez din daw yan ang allegations ng iba, na ang may-ari noon si Martin Romualdez. Wala naman nahuli doon, wala naman nakulong.
Binalik ko lang kasi nakalimutan ko eh. So ngayon dito sa eleksyon, hindi niya sinagot na talagang natalo kami kasi mga tao nagagalit sa amin dahil sa pangyayari kay President Duterte at pag-impeach ni Bibi Sara. Hindi talaga niya sasabihin yan. Yung sinabi niya, ang mga tao nagsawa na sa politika. Gusto na niya makita na nagtrabaho. Dapat sabihin mo yun sa sarili mo. Na magtrabaho ka na. Tama na yung pamumulitika mo sa pag-oppress mo sa mga opposition, pati mga vlogger. Talagang inapi nyo ng husto para hindi makapagsalita at inalisan mo ng kanilang freedom of speech, ang right nila for the press, inalis mo. Tapos sabihin mo ngayon nagsawa ang mga tao. Nagsawa sa inyo kaya talunan kayo doon sa past elections dito sa senatorial race na yan na kung titingnan mo mabuti, laking kahihiyan dahil ngayon lang nangyari sa midterm election na talo yung incumbent na administration. So, nakikita natin kung anong alibay ni PBBM. Sinabi niya, nagsawa ng mga tao, kailangan magtrabaho. Kasabihin mo yun sa sarili mo doon sa mga tao mong pakuyak-kuyakoy lang dyan sa mga opisina nila. Nakakatawa. Para yung criticism niya, tinatapon niya sa sarili niyang mukha. Mahirap kasi magsalita ng ibang words na yun ang dapat na sabihin natin pero hindi pwede. Ngayon, yun ang sinabi niya, kailangan magtrabaho tayo. Tama na yung politika. Hindi mo ba ginagawa yan? Lahat na kilos mo by politika. Kaya parang pambubudol talaga ang pinagsasabi niya. Ngayon, nakakalimutan ko yung mga sinasabi niyang iba Kaya, tingnan ko dito sa listahan ko. Mga sinasabi niya. Ano ba yun? Natalakay na natin yung yung regarding doon sa sa projects. Sabi na rin natin na raw, maraming nagagawa silang project. Yung peace and order. Sinasabi daw ng ito si Tony nagtatanong. Sabi ng pulis na okay lang daw. Okay ang sitwasyon natin ngayon, kontrolado yung krimen. Safe naman ang mga kalsada natin. Pero kung pupunta ka to the ground, makikita mo na maraming nagreklamo na hindi na raw tayo makalakad. Yun ang sinasabi ni Tonying. Alam mo kung anong sagot ni PBB? Simple lang. Sabi niya, mag-put patrol lang yung mga pulis para ma-prevent yun. Yun lang sinabi niya. Sa mga pangyayaring mga krimen na nangyari, narinig mo ba siya nagsalita? Hindi. Si Jen Fajardo lang nagsasalita, yung spokesman ng pati yung kay Anson K na kaso, yun ang paulit-ulit na parang papunta kay President Duterte at kay Harry Roque yung kaso na yan. Baka maipulapul nila yan kay President Duterte na naman. Kasi lumabas na naman yung mga pugo-pugo. Yan ang sabi ni PBB, mag-put patrol lang para makita sila doon na nandyan sila, may presence sila dyan. Sa bagay, tama rin naman, pero yan lang ang solusyon mo. Hindi ba dapat i-revamp mo yung PNP mo? Hindi pwede. Dahil kung i-revamp na yan, wala nang kakampi sa kanya. So, ganyan ang presidente natin. Kung titingnan mo, meron pa pala silang sinabi na raw, yung mga against corruption. Talaga daw, kung may marinig, parang ginaya niya yung wimp kay President Duterte na meron lang siya konting marinig kahit wala pang ebidensya. Kung may marinig lang siya, tatanggalin ka ni President Duterte kagad. Sabihin ni President, ganyan ka-stricto si President Duterte noon. Marami siya mga undersecretary. Kung naalala ninyo, na talagang tinanggal niya. Yung iba mga supporter pa niya during sa campaign pagka-presidente noong 2016. Pero dahil nga medyo lumihis ng daan, kaya tinanggal niya. Maraming undersecretary. Ngayon, sabi ni PBB, marami na kaming nadimanda, pero ayaw lang namin sabihin.
Kasi magulo na raw eh. Hindi sasabihin. Yan. Oh. Nangyari kay Trixie. Oh, kay Vic Rodriguez, hindi ba niyo sinabi? Sino pa ba ang tinanggal nyo? Meron ba kayong tinanggal? Oh, yung Soriano, tinanggal niya yun, yung sa PCO yata noon. Kasi Clarita Carlos, hindi naman tinanggal. Pinalabas lang na nag-resign. Oh. Sino doon ang mga tinanggal nyo na kinasuhan ninyo? Kaya parang gusto niya ipahiwatig na nalinis na kanyang bureaucracia niya. Yung mga opisina niya, mga cabinet secretaries niya ay matitino lahat. Talagang nagpe-perform sila ng duty nila. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya magkaroon daw ng performance audit. Ngayon ka pa mag-performance audit, 3 taon na. Usipin mo yan. Meron ka bang pinapakita dyan na tinanggal mo? Baka ngayon pa lang daw siya magtatanggal eh. So nakikita mo kung anong klaseng presidente meron tayo. So, anong pag-iisip? Parang hindi ko naman masabi na parang si Lini na lutang. Yung mga sinasabi niya, dapat niya sinabi nung bago siya umupo. Isipin mo yung project. Dapat daw ito ang gagawin natin. Kailangan matatrabahuin natin yan dahil may impact yan doon sa tingin ng mga tao. Yan ang ibig sabihin. Dapat 2022 ginawa mo na yan. Anong ginawa mo? Para ang biyahe mo. Meron ka bang ginagawang project? Yung pangako mo na 1 million houses sa isang taon. Ilan na ba natatapos? Wala pa yatang 100,000. Nakita mo. Ngayon, ang bigas, maraming palusot. Sa tingin mo, maibibigay mo yan sa buong Pilipinas? Ito na naman si Cho, nagyayabang na ang dami daw bigas sa warehouse. Nabubulok na ngayong iba. Galing naman. Nabubulok. Bakit tayo i-dispose? Ang daming nangailangan yan. At bakit selective lang? Selective lang. Kasi mahina kayo doon. Gusto nyo preparation for the 2028 elections, kaya gusto yung bumawi. Kaya yan naman ang purpose nyo eh. Nagbibigay kayo ng bigas na ganyang halaga na subsidize. Galing din sa buwis ng mga tao yan. Galing din sa atin lahat yan. At ngayon, yun lang ang bibigyan nila. Wala pa nga dito sa Manila eh. Mismo Mindoro, nagsabi pa tiniin nyo kami isama. Galing sa amin yung bigas na yan, hindi kami makabili ng 20 pesos. Kaya nag-request ang Mindoro na isama sila dyan sa 20 pesos per kilo na bigas. So ganyan ka hunghang talaga ang pag-present ni BBM sa kanyang mga gagawin. Magtatrabaho na raw siya at tingnan natin kung anong gagawin niya. Parang nga siya parang wala sa sarili. Hindi niya alam anong sasabihin. At saka pinuputol yung mga statement niya. Parang ang biglang naputol yung interview eh. Kasi pag medyo nahirapan siya, kinukunik kaagad ni Tonying. Dinidipinsahan kaagad niya. Ganyan ang ginagawa ni Tonying para naman hindi ganong mapahiya doon sa mga tanong niya. Yung sa corruption, Mr. President, kailan ba yun nangyari? Pag upo namin, napansin namin na maraming ganyan. Di ba? Leading masyado ang mga tanong ni Tonying sa kanya. Napakaiksi eh. Wala pa yatang 15 minutes eh. Tapos na kaagad. Kaya, ito si BBM talaga, parang na siya, yung sa tingin niya, going down na talaga siya. Kaya kung ano na lang pinagsasabi, kahit na wala naman siyang may papakitang pruweba kung talagang nagawa yung mga legislation or mga proyekto na yan, wala. Basta salita lang siya ng salita. Kaya ito, dapat talaga, kung ako ang dapat ngayon pa. Kasi wala na mapupuntahan talaga ang Pilipinas kung nandyan siya. Wala na. Ano pang sa pananalita niya, wala siyang programa na dapat gagawin niya. Sa bagay, sinabi niya yung bigas, ganyan.
Ang tagal na niya pangako yan eh. Ngayon pala maganap at hindi naman talaga yan maganap sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Kaya makikita natin ang kabudulan doon sa mga statement niya. So, kung may time din kayo, panoorin ninyo. Ang sa akin lang, binigyan ko ng komentaryo yung mga sinasabi niya. Napaka-fantastic. Magugulat ka sa mga sinabi niya. So, siguro dito sa episode na to, nag-vlog lang ako bigla dahil natuwa nga ako sa kanya ang mga pinagsasabi niya. So, ngayong gabi na to, hanggang dito na lang siguro tayo with this episode. And I hope patuloy kayo magsuporta dito sa Justin Talk News PH. At bago ang lahat, pakipindot naman ng like para naman medyo bumango konti itong Justin Talk News PH. At of course, pakisubscribe para naman medyo lumaki ng konti. Pakunti-kunti lang na pag-angat itong subscribers ng Justin Talk News PH. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH at salamat sa pagdalo ninyo ulit doon sa mga bagong subscribers at mga bagong viewers sa channel na to, Justin Talk News PH. Maraming salamat po at good evening sa inyong lahat.